Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 22 ng August 22, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:38 ng umaga. Webis po ngayon at medyo magandang araw. At nais ko po mag-vlog patungkol dito sa BP Sara is spoiled child. Kaya ganyan. Patungkol po ito dito sa nangyari sa Senado na kung saan ay siya ay tinatanong lang kung ano ang content ng libro at ilang piraso ang ipamimigay sa mga tao. Ay iba na ang sinagot po Pero hindi na ako magtatagal dyan sa nangyari kasi ang dami nang tumatalakay. Ang dami na po Iiwasan ko na yan. Gusto ko lang sabihin na i-discuss ko kung bakit ganun ang mga pangyayari. Opo, tinatanong lang siya ano ang content at ilan ang bilang ng libro. Simpleng tanong, nararapat na tanong, o sabihin natin na karapat-dapat na tanong. Opo, ano ang content at ilan ang bilang? Kasi pwede mong i-divide yan Kung 10 million ang hinihiling niyang budget dyan, ay i-divide mo lang yon. Kung ilang piraso, hindi ba? Ay madali lang. Ay ito nga, iba ang isinagot. At ang isinagot niya ay yung experience niya o naranasan niya noong 2016 election. Ikinuwento niya yun. Ay yun nga mali talaga Mali Napakasimple, hindi ba? Pwede niyang sabihin na ito ay tungkol sa magkaibigan at ilang piraso. Aywan ko kung 250,000 daw ata ay lumalabas kung 10 million ay nasa, kung hindi ako magkamali, ay 40 pesos isang yung libro. Ay kung hindi ako mali kasi kung 1,000,000 ang ipoproduce niya, adi tigsa 10 piso isang piraso. Ay kung 250 lang thousand ang ipoproduce, adi times 4 mo yun. Adi 10 pesos times 4, 40 pesos. Ayan po Pero nga hindi niya isinagot Hindi niya sinagot ang tanong na nararapat yun. Tama lang po yung sagot. Very relevant o relevante. Pero ayun nga, ang isinagot niya ay iba. Hindi ba? At yan po ang tatalakayin natin bakit ganun? At ang reason ko po dyan ay, at marami naman po nagsasabi, hindi lang ako, pero maswerte rin tayo dahil nakikita natin yang ganyan. At mayroon tayong pagbabasihan ang Book of Proverbs. Nakasulat po yan. Mahigit na 2,000 years. Hindi ba? Nakasulat na yan, Book of Proverbs. At yung panghuli ko dito
yung sulat ni Francisco Balagtas. Ayan po, maswerte tayo at naobserbahan natin at mayroon tayong aral na makukuha sa Book of Proverbs at saka itong sinulat ni Balagtas. Kaya hindi po lulusot Opo, hindi po lulusot. Pero bago ang lahat po, bago ko po i-discuss yan, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna yung mga subscriber po natin o yung nanonood po sa atin. Batch number 2 po ito. Sila po ito po sila si Pussycat, batch number 2 po Doris May Antonino, si Ronel, si Ebe Compio, Joey Valenzuela, third pangatlo, user NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Soldier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Scenario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsaw, Richard Jamora, User KK, User XQ, Nelson Nocop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Jael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Bamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casle, Marias Rivera, Marudaan at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin. Ito po sila at nakikita ko po na totoo yung sinasabi nila at sila ay nagbablog sila para sa bayan, hindi para sa isang politiko. Ayan po ang nakikita ko sa kanila. Kaya nga nire-recommenda ko po na suportahan po natin sila. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Gaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Damjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Kawaldi Carbonell. Ugaliin po natin na panoorin sila at marami tayong matututunan sa kanila. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating topic ngayon. Ito nga BP Sara is a spoiled child. Kaya ganyan. Proverbs 29 verse 15 po. Ito po ang nakasulat. A rod and a reprimand imparts wisdom, but a child left undisciplined disgraces its mother. Ayan po ang nakasulat. Yung pamalo daw, a rod and a reprimand, pangaral, impart wisdom. Nagbabahagi ng wisdom o ng karunungan. But a child left undisciplined disgraces its mother. Ayan po. Kung pinabayaan mo yung bata, ay magdadalayan ng kahihiyan.
sa mother o hindi lang sa mother, sa pamilya po. Ayan po Proverbs ito itataas ko lang po ha. Proverbs 13 verse 24. Marami po ito na ganito. Kaya lang pipili lang ako ng 2 ayan o 3. Pumili lang ako ng 3 para makuha natin yung ibig sabihin. Proverbs 13 verse 24, whoever spare the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. Ayan po nakasulat. Yun daw hindi pinapalo yung bata o hindi pinapangaralan siguro o baliwala lang kung ano ang gawin ng bata, hates their children. Ay totoo yan. Totoo po yan. Hindi mo mahal pero galit ka. Yung iba hindi na kinakausap kaya ito ay totoo po ito kasi nakasulat those who spare the rods, ang ibig sabihin hindi ginagamit yung pamalo para sa mga anak ay galit sa kanyang anak. But those who loves their children, pero yung mahal nila ang kanilang children ay they are very careful to discipline them. Dinidisiplina. Ayan po ang ibig sabihin yan. Hebrews 12:11. No discipline seems pleasant at the moment or at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Ayan po ang sinasabi sa Hebrew. Matindi po rin ang sumulat ng Hebrew matindi po. No discipline seems pleasant at the moment or at the present time. Oo nga naman, kung dinidisiplina ka, ay parang napakasakit, hindi ba? But painful. Ay talagang painful talaga Dinidisiplina nga Later on, however, it produces a harvest of righteousness. Ayun. Pagkalipas, sabi niya, ay nakaka-produce ito ng harvest of righteousness. Nakakaani ka ng righteousness and peace for those who have been trained by it. Pag nasanay ka na, siyempre, yung disiplina o yung pangaral at pamalo ay tinitrain ka dyan Opo, tinitrain ka po dyan ayan po ang nakasulat sa Biblia. Na inuugnay ko, marami ang nagtatanong kasi, ay bakit ganun ang attitude ni BP Sara? Ay yan nga, spoiled. Ngayon ay hindi po tayo hihinto dyan. Ay tignan po natin ano ang sinulat ni Balagtas. Itataas ko lang po ha. Ito po ang sinulat ni Balagtas ang taong magawi sa ligaya at aliw, mahina ang puso, lubhang maramdamin. Inaakala pa lamang ang hilahil na daratnay, di na matutunang bathin. Ayan po ang sinulat ni Balagtas na kung saan ay ito ay translate na po ito sa 25 countries o sa 25 foreign language. Kasi nagustuhan nila, nagandahan nila. Ulitin ko lang po ang taong magawi sa ligaya at aliw, mahina ang puso, lubhang maramdamin. Inaakala pa lamang ang hilahil na daratnan o yung problema na daratnan ay di na matutunang bathin. Hindi na niya kayang dalhin. Ang ibig sabihin yan. Malalim kasi ang
ang Tagalog ng taga Bulacan. Ako rin kuminsan hindi ko naiintindihan. Kaya nagtatanong din ako. Ito pala, itong mga tula kasi ito o poem o awit ay kabisado po ito ng tatay ko. Hindi niya binabasa, pero maliit pa ako ay pinaparinig na niya ito sa akin. Pati po yung mga proverbs na yan, hindi niya binabasa. Ngayon, nung tinanong ko siya, saan mo ka ako nakukuha yung tatay? Kasi hanggang nung pagtanda ako, ganun pa rin ang sinasabi niya Exactly na ganyan. Ay nakuha pala niya sa Chuino niya. Si Chuino, sabi niya, magaling yun. Sabi niya, naglilitsure yun. Sabi niya, nakikipagdebate yun. Nung maliit daw siya. O sa mga tindahan, ganyan, sa kanto. Hindi na nga daw umuwi, hindi na kumakain Sabi niya si Chuino. Sabi niya, doon ko kanya nakuha yan. Narinig lang niya. Hindi niya nabasa, pero narinig niya. Kaya, kaya niyang sabihin, ang taong magawi sa ligaya at aliw, mahina ang puso, lubhang maramdamin. Inaakala pa lamang ang hilahil na darat na'y di na matutunang bathin. Ayan po. Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Sa bait at muni, sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Ayan po Parati kong napapakinggan yan sa tatay ko. Kaya hanggang ngayon, parang telephone ring na naririnig ko pa hanggang ngayon. Opo. Ulitin ko lang po ang laki sa layaw, karaniway hubad. Sa bait at muni, sa hatol ay salat. Ano pang sinabi? Sa hatol ay salat. Tatlo po sa bait at muni, at pangatlo, yung hatol ay salat. Kulang, hindi ba? Kulang. Kaya nga ganyan. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Sa minamahal na anak. Ayan po. Pag-ibig anak ko ay aking nakilala, di dapat palakihin ang bata sa saya, at sa katuwa ay kapag namihasa, kung lumaki, walang hihinting ginhawa. Ayan po, hindi ba? Si Balagtas po ang sumulat yan, 1788 hanggang 1862. Ayan po. Siguro, kung tayo ay nasa 60 na tayo ngayon, ako, magsi-66 na po ako Siguro, ang kaidaran nito, yung lulo ko sa tuhod. Opo. Tinatansya ko. Yung lulo ko sa tuhod. Oo. O baka lagpas pa. Wala pang mga Amerikano dito. Yang 1788 hanggang 1862, wala pa. Puro Kastila po ang nagtuturo. Opo, kaya nga ito ay magkahawig po sa Biblia. Yung mga sinulat ni Balagtas. Opo. Mayroong pagkukuhanan sa Biblia. Kaya nga yan, hindi pwedeng magkamali. At sinasabi ko nga, masyurti tayo dahil nakikita natin ang totoo, yung resulta nga ng spoiled child, ikumpara natin sa sinulat ni Balagtas at nakasulat po sa Biblia. Ayan po, hindi ba? Ay palagay ko naman ay may natutunan po tayo na nanggagaling sa Panginoon. At yan po ang aking panalangin, mga kababayan, mga minamahal, bago ko mag-umpisa, na yung nakikinig po ay magkaroon ng wisdom. Opo. Sige po, at hanggang dito na lang po at isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Good morning po sa inyo. Hello po, at
Salamat po sa inyong pakikinig. Marami pong salamat. Salamat po.